Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit ito, si Camille at si Senator Cynthia Villar. Si Camille po ay congresswoman ngayon. Okay? So congresswoman siya. At kaalyado pareho sila ng Marcos administration. Ba? Ang nakakatawa rito, ito ho kasi isang advertisement ni Camille, yung bantang part na sinabi niya na dapat po may bago. Kaya lang, mawawala po sa Senado ang kanyang ermat, si Cynthia Villar, graduating. Diba? Nakadalawang termino na pagiging senador. Now, meron pa siyang anak na senador, si Mark Villar. Sa kasalukuyan, Cynthia at si Mark. Tapos, pag alis si Cynthia, ang ipapasok naman o ipapalit, eto naman pong si Camille. Ang tanong, bakit kailangang dalawa kayo palagi? Di ba? Wala na bang ibang Pilipino? My God, na po pwedeng pumasok sa Senado natin. And again, tanong nga bakit monopolize nila ito? Anong gusto nilang patunayan? 'Di ba dapat po maghalal po tayo one at a time lang. 'Di ba? Kahit sabihin natin na yung ang mga kandidato na to gustong-gusto talaga ninyo, okay yung magaling sila, mabait, mga ganyan. Paano naman po yung ibang tao, 'di ba? Nasaan yung equal opportunity? No. Kung ganyan ang ginagawang sistema. Diyos ko, ginawang kamag-anak incorporated na ang Senado. Ginawa ng family business. Isa pang matindi namang ginawa na naman po nito ni Senator Cynthia Villar, magbibigay sila ng mga lupa ng pabahay. Aba, maaga pa nanumbat na, maaga pa naningil na. Sabi niya rito, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Sana, sabi niya, sana yun? Eto, sana ipakita ninyo sa darating na 2025 election kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. Mga kapatid, this is a vote buying. Vote buying po yung ginagawa ni Cynthia Villar. Maalala ko lang po, sa batas tungkol po dyan sa vote buying, isa sa mini-mention doon yung pagbibigay ng salapi, serbisyo, ano paman, na may kapalit na hinihingi na boto. Sabi nga ni Tute kay Budol, di ba? So kapag ka natalo si Camille at natalo si Villar o isa sa kanila ang matalo, kasi si Cynthia Villar ay kandidato po pagka-mayor ng Las Piñas. Hindi na po nila itutuloy ang pamimigay ng lupa. Baka lupa sa pasunang ipamigay nila. Wala stick naman, oo. 'Di ba? Grabe manumbat, no? Sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. At yan nga raw, malalaman naman daw nila, 'di ba, sa eleksyon. Kung tinatanaw ito na utang na loob, iboboto sila. Kung hindi, 'di ba? Ibig sabihin, babawiin nila 'yon, pabahay. Yung pagbibigay ng lupa. Ano ba namang klaseng mga ano to? Mga kabulastugan tong pinag-aano ni Cynthia Villar. Tuloy sabi ni Manuel, very unbecoming of a public official, magbabagong taon pero walang bagong aasahan sa political dynasties. 'Di ba? Totoo naman eh. At saka alam niyo mga kababayan kung nasaan po ang may political dynasty, hindi ho nawawala yung mga tao na yung hirap na hirap yung lagay nila sa kanilang kabuhayan. Ngayon, meron pong isang banta kay Villar. Ito si Manang at saka yung mga kasama niya diyan, no, sa community. Bakit? Sabi niya, papasko po, ang gandang papasko mo, Villar, sa aming lugar na kinalakihan namin sa Puok Paliparan.
Dasma, Cavite. Hindi mo muna pinatapos ang 2024, konting araw na lang bago mo sana giniba ang bahay namin. Mayaman ka na, lalo ka pang yayaman. Zero vote ka sa amin this coming election. Ay, naku po, patunayan nyo yan, ha? Mga taga-Paliparan, Dasmariñas, ha? At yung mga taga Las Piñas, patunayan nyo rin. Huwag nyo na, i-junk na natin ang mga Villar. Tama na, one at a time. Di ba? Pag alis si Cynthia, hayaan natin yung anak niya. Oh, di ba? Yari kayo ngayon, Cynthia Villar. Ayan, oh, dinurog nyo. Hindi nyo man lang pinag hindi nyo man lang pinag New Year. Grabe, 'di ba? Pinalayas nyo sila, dinurog nyo yung bahay. So, ngayon, saan sila dinala? Hmm. Ito raw pong lupain na yan, kinalakihan nila. 'Di ba? That's correct. That's coercion. 'Di ba? At yun nga ho, yung kanyang panunumbat, 'di ba? Kinakailangan, ano, iboto sila. Vote buying. Yung ginagawa ni Cynthia Villar. Ay nako, kawawang Pilipinas. Kung bakit ba naman kasi, ang problema pa natin dito, ang ating mismong Pangulong Bongbong Marcos, bakit naman yung kanyang lineup, 'di ba? Sabi niya kung ako ang presidente, hindi sa pinangungunahan ko hindi ko kukunin ang mga Villar. Bakit? Unang-una, hindi naman siya kayang panindigan ng mga yan If you remember, if you can recall, pagkatapos ni PBBM na kumalas diyan sa Nationalista Party noong 2021, sinabi niya, nagpaalam ako sa mga Villar about my decision na I am determined to run for the national position. Sabi niya. Kasi ang mga Villar ay nakatipende raw sa desisyon ng mga Duterte. Kung si Digong mag-vice, si Sara mag-presidente, 'di ba? O mag-vice, sino man sa mga Duterte, tapos kukuning presidente si BBM. 'Di ba? So inaabangan pa nila kumbaga ang desisyon o magiging magkokontrol o mag-iimpluwensya diyan po sa magiging desisyon ng Nationalista Party for PBBM. Now, kung kay PBBM, putang siguro naisip nun, baka mamaya i-line up lang ako sa senador. Tapos sila-sila na lang din, 'di ba? Kaya nag-declare si PBBM noon ng kalas na siya sa Nationalista Party. So naiwan doon etong si Aimee, 'di ba? Sabi ni Bean, "Di wag na lang iboto para may kainin pa silang lupa kapag nagutom sila." Ang mga Villar at turingan na flag bearer ng Nationalista Party, partidong makabayan, pero sariling interes tulad ng negosyo nila ang pinoprotektahan. Namihasa na sila Sino nakakaalala nung shinare ko sa inyo kung paano tayo pipili, paano tayo makakakuha ng isang masasabi nating magiging magaling na leader. Yung tatlong leader po, yung upper class, tatlo upper class, middle, at saka yung lower class. Naalala nyo yan? Yung type 1, yung nakakaalala. Alin po dun sa tatlo ang magiging, base sa pinaliwanag ko dati, ang magiging magaling na leader? Yan. Sino nakakaalala dyan? Alin dyan? Ito bang leader na laki sa layaw, galing po sa um, alta sosyedad? Okay? Alta sosyedad. Oh, 'di ba? O yung nasa lower class, ito? O yun pong nasa gitna, yung nasa middle class? Alin po dyan ang magiging magaling daw pong leader? No. Again, the accuracy is 90%. Okay? Hindi nyo naaalala. Ito po yan. Ang leader daw po na galing po sa upper class, ang kaya niyang abutin is hanggang middle class. Hanggang middle class, tapos yung kanyang circle mismo, upper class. Kawawa naman, yeah, that's correct, Roger, mabait. Diba?
Kawawa naman yung nandun sa lower class, 'di ba? Mane-neglect sila, hindi na sila mapapansin, 'di ba? Victorious bodies, hindi sila mapapansin. Kasi hindi nararamdaman ng taga-upper class ang pakiramdam ng mga nasa ibaba, nasa laylayan. Ngayon, eto naman pong taga-lower class, 'pag eto ang naposisyon, nako, nandiyan yung, paghihiganti, nagipitin yung mga nasa nasa upper class. Bakit? Unang-una, hindi niya nararamdaman ang pakiramdam nila. Ang tingin niya sa kanila, oppressor, 'di ba? Tapos ang kanyang papaboran ay yung kanyang mga kauri, mga taga-lower class. Oras lang nagkaroon siya ng kapangyarihan, mga taga-lower class. At saka middle class. Kasi yun yung medyo malapit-lapit sa kanya. So paano yung nasa upper class? They will be neglected too, 'di ba? So hindi maganda. Ngayon, kung ang leader daw manggagaling sa middle class, nararamdaman niya at kaya niyang abutin ang mga nasa upper class, makukonsider niya yung kanilang mga iniisip, and then etong nasa lower class, ganun din. Mararamdaman niya, maiintindihan niya, makakausap niya, 'di ba? Maramdaman niya at maintindihan yung kanilang mga hinaing. Yun po yung sa middle class. Oh, 'di ba? Alam niyang babain pareho. Tapos yung kanyang posisyon bilang nasa middle class, eh tawag dito, um, lahat ay kaya niyang abutin. Upper and then yung nasa lower. Yung mid, natural, 'di ba? Normal lang 'yun na yun ang mga katropa niya talaga. Oo. So yun daw po. Kaya kung pipili raw ng isang leader, bukod sa pipiliin natin na merong laman ng ulo, akma ang kakayanan, ang karanasan, dapat performance-based tayo sa kanyang posisyon na papasukan. Pero kapag kailangan tignan natin, dapat galing daw po sa middle class. Nawala na naman ang net, ayun bumalik. Ang mga Villar po ay kabilang sa lower class nung araw. Nung sila ay nandiyan pa sa may pangalan nito, ah, Malabon yata ang mga Villar, 'no. Ngayon, nung napunta na sila sa upper class, 'di ba, napunta na sila ng upper class, laki ng inilamang 'no, ang laki ng iniangat 'no, nag-middle class, 'di ba, from lower napunta ng upper. Ang tingin po nila rito ay sa lower, naku, laruan na lamang kumbaga, tapak-tapakan na lang, 'di ba? Bakit? Wala na po kasi galing Tondo, ayun, thank you. Wala na po kasi sila doon sa lower class. Nararamdaman nila kung ano ang anong hinaing, ano yung lahat-lahat about those people in the lower class, pero ang kanilang interes ay nandun na sa bagong class nila, which is the upper class, bilang mga bilyonaryo na. Hmm. Yun na yung masaklap dun. Yun ang ano nila, yun ang ano dun. So ibig sabihin nito, yung leader, okay lang naman na okey lang naman na umasenso siya, yumaman siya, gano'n. Pero dapat kaya sabi ko sa inyo the accuracy is 90%. Dapat po ay kung ikaw ay laking middle class, manatili ka dun sa iyong pakiramdam. Umangat ka man mapunta ka man ng alta sosyedad, 'di ba? You're not going to despise those in the lower. Gano'n din yung nasa middle class, 'di ba? O kung ikaw naman, from the middle napunta ka ng, lower class, 'di ba? Hindi mo naman din po sisisihin o aapihin yung mga nasa upper class. Oh, kasi alam mo rin yung kanilang pakiramdam. Kaya yun ang sinasabi sa'min ng professor namin no'n, eh. Kaya ang tanong ko,
sino sa mga leader natin dito ang galing sa o nananatili diyan po sa middle class, 'di ba? At obserbahan natin ano ba yung galaw nila. Are they really serving? Are they really I mean serving their constituents? Do they reach out, 'di ba? At dapat effectively hindi yung kada election lang doon lang lumilitaw. Oh, and tignan niyo sa mga bilyar. Magaling naman po pagdating sabihin natin senador, magaling naman po si Cynthia Villar. Seasoned senator 'yan, 'di ba? And then party leader sila. Kaya lang sometimes may mga nagiging sablay din sila para isulong ang interes nila, 'di ba? Eh, ang tanong nga, bakit nga nasasangkot pa dito ang mga Villar? Dapat po hindi, Bakit? Kasi dapat ang mga public officers po ay divested na sa kanilang mga negosyo. Hindi po yung wala po silang pakialam, 'di ba? Sa mga negosyo nila sa pagpapatakbo, sa pagma-manage nito. Hmm, ayan, oh. Aba naman yan si Cynthia Villar, may lupa na nasakim pa din sa lupa, 'di ba? Eh, baka hindi po mapunta lang ng lower, mapunta na ng zero. Matabunan na siya ng lupa. Hmm, yun. Okay. So, enough is enough para diyan sa mga ano, mga political dynasty. Kahit anong galing, para sa akin po, one at a time. 'Di ba? Mainam yung magkaroon tayo ng, ibang mga mukha naman, ibang leader. Tama naman si Camille Villar, dapat bago, 'di ba? Kaya lang ang problema rito sa kanya, siya yung bago na tinutukoy, 'no? Kapalit ng nanay niya, makakasama ng kanyang kuya. Ay naku, my God.